panahon ngayon, napakaraming kabataang Pilipino ang mahilig manood ng drama series at movies. Mula sa K-drama at Hollywood films hanggang sa local teleserye, ang panonood ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Ayon sa isang pag-aaral, ang isang average Pilipino ay gumugugol ng 3 hanggang 5 oras bawat araw sa panonood ng mga palabas. Sa isang banda, ang panonood ng drama series at movies ay maaaring maging paraan ng pagpapahinga, pagkatuto at pagkakaroon ng inspirasyon. Ngunit sa kabilang banda rin, maaari rin itong magdulot ng negatibong epekto sa ating emosyon, pananaw sa buhay at maging sa ating relasyon sa Diyos. Ngayong araw, tatalakayin natin ang epekto ng panonood ng drama series at movies sa ating buhay, lalo na sa kabataan Pilipino. Paano ito maaaring maka-impluwensya sa ating emosyon, pag-uugali at pananaw sa realidad? Yan ang ating pag-uusapan dito pa rin po. So what do you think? Kung saan kami nagpapaalam, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran. Magandang araw muli sa ating mga kabataan. Ako po muli ang inyong kuyang host, Wilmer Estrito, at excited akong talakayin ng isang napakahalagang paksa na ating pag-uusapan ngayon, ang epekto ng panonood ng drama series at movies sa ating buhay. At syempre, makakasama pa rin po natin ang ating special na guest na si Ma'am Jazel Diaz. Pero para mas makilala po natin siya, panoorin po muna natin ang video ito. Si Jazel May Martinez Diaz ay kasalukuyang nagpo-pursue ng kanyang doctorate degree on Intercultural Studies. Ang main focus ng kanyang paglilingkod ay mga tao sa urban areas. Dati siyang professor sa College of Theology ng Adventist University of the Philippines at nagsilbi rin siya bilang youth pastor sa AUP Philippine International Church at sa Pasay Adventist Church. Sa loob ng 11 years niyang paglilingkod, she is always working with and for the youth. Madalas din siyang naiimbitahan bilang guest speaker sa mga event na pangkabataan at ang isa nga niyang temang tinalakay ay pinamagatang The Overcomers, Conquerors in the Digital World. Kasama siya, sama-sama rin tayo matuto sa kung paano mamumuhay ng may ganap na kasiyahan, pag-asa at pananagumpay sa panahong puno ng teknolohiya. Yan, at ngayon ay narito kasama nga po natin ngayon si Ma'am Jazel. Ma'am, meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers at listeners? Ayan, hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Nawa ay pinagpapala kayo ng Diyos ngayong araw na to. At salamat po na sinasamahan nyo kami sa ating napakagandang talakayan dito. At I believe marami po tayong mga matututunan. So if you may, please share po to other people. Yan, salamat po ulit. At syempre, gusto rin natin na batiin ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa Facebook page natin na Hope Channel North Philippines at Adventist World Radio Manila. Ganoon din po sa ating YouTube channel na Hope Channel North Philippines din po ang pangalan. Syempre, hindi rin natin kakalimutan ang mga nakatutok ngayon sa ating telebisyon na GSAT Channel 37 at Digital Receivers Channel 45. At sa mga nakikinig naman po sa ating radio, AWR 89.1 FM, kamusta po kayong lahat? Nawa po kayong lahat ay nakakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Iniimbitahan din po namin kayo na mag-subscribe, mag-follow at i-like at share nyo na rin po itong ating live broadcast ngayon upang mas marami po ang mabless at makinabang sa ating makabulahang paksa na ating pag-uusapan ngayon. Kung may mga tanong po kayo o kaya naman may mga karagdagan po kayo na pwede nung i-comment yan sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo mga numbers na ito. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Yan, makikita nyo pa rin po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. So ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na The Effects of Watching Drama Series and Movies. So, kung sa tingin mong ikaw o ang iyong kaibigan ay mahilig din sa movies at drama series, o kaya naman ikaw ay isang magulang na may anak na gaya nito, para sa iyo to. Pero sa ating magpapatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa mga langit, Panginoon, patuloy na iniimbitahan namin ang iyong presensya sa mga oras na ito habang kami papatuloy din na mag-aaral ng mga issues at mga realidad na naranasan ng mga kabataan at hindi lang ng mga kabataan kundi ng bawat isa sa amin. Ngayon, ipag-uusapan namin na may kinalaman sa movies at drama series. Patuloy na ang pangunguna mo po nawa ang aming maranasan at paging pagpapala mo ang maramdaman ng aming mga tagapakinig at tagapanood. Ito po ang dalangin namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Yan. So, ayan, Ma'am Jaisel, napakarami natin mga napag-usapan in the past at Oo ngayon nga. nagpapatuloy tayo. At ito nga, tututukan naman natin itong drama series at saka mga movies. So, katulad last time, pinag-usapan natin yung mga negative at positive effects ng itong mga to. True. At ganoon din dito sa drama series. Ano ba yung mga positive na epekto nitong panonood ng K-drama series at tsaka ng mga movies? Ayan. Alam niyo maganda pagtuunan din natin ng pansin ito, no? Kasi marami din talaga sa mga kabataan natin ngayon, even sa mga adults din, na talagang nanonood sila ng mga series ng Korean dramas, Chinese dramas, and mga movies from Hollywood and all of that, ano. So, ano nga ba yung mga positive effects nun sa atin? Una, meron tong emotional benefits. Ibig sabihin, nagpapalakas to ng emotional quotient natin, ayan, yung katalinuhan natin emotionally. For example, with this, nagkakaroon tayo ng empathy and emotional awareness. Kasi yung panonood ng kwento ng iba't ibang karakter ay nakakatulong sa atin upang mas maunawaan yung damdamin at pananaw ng ibang tao. Kasi for example, we could learn from others' mistakes, we could learn from others' experiences, and kapag napapanood natin yun, natututo tayo doon. Parang hindi na kailangan mangyari yun sa atin before we know or realize na painful pala yun, na hindi pala maganda yung experience na yun, ganun. So we could learn actually yung mga emotional experiences na yun. At the same time, ito ay isang emotional release din or catharsis na yung pagluha o pagtawa habang nanonood, isang paraan din ng pagpapawala ng stress at yung pinipigil ng emosyon. Minsan dun lang din natin nagagawa yun, yung tumama, yung laugh out loud, ganyan, o yung umiyak ka at lumuha ka habang nanonood ka, ganyan. So at some point, minsan meron tayong mga ganung emosyon na hindi natin ma-express, so nare-release natin siya kasabay ng mga pinapanood natin. Parang therapeutic din pala siya. Parang ganun. Kasi at some point, hindi mo kasi alam kung paano mai-release eh. Eh nakita mo na may halos kapareho kayong sitwasyon, nakaka-relate ka, so nailabas mo din. Ganun. Tapos meron din siyang stress relief at relaxation na factor na kapag nanonood tayo ng paboritong series natin o pelikula, maaaring paraan yun para makarelax tayo pagkatapos ng very tiring day, ano? Yung mga ganon, na yun yung resort nila para maalis yung mga stress nila. Lalo na yung mga palabas na meron tayong tinatawag na comedy, di ba? Na nakakapagpatawa sa kanila and all. So at least at some point in part ng buhay mo, or part of your day, after mo maging stressful, na tumatawa ka, na ilalabas mo, ano. And then, kung very ano ka naman, yung self-aware ka, meron din siya maitutulong in our mental capability or mental status natin. Kasi it has a cognitive stimulation na yung panonood ng kunyari mystery, thriller, or thought-provoking films, maaaring magpalakas ng critical thinking and problem-solving skills mo. Parang ikaw din mismo, iniisip mo, ano yung next na mangyayari, paano mariresolve yung, may mga ganun na yung mga detective cases and all, na maaari mo rin magamit kahit pa paano sa sariling, sa realidad, parang ganun. Kasi totoo rin naman na yung mga movies, galing din yan sa reality, parang ganyan. At the same time, it enhances your creativity kasi yung exposure sa iba't ibang genre, kultura, or storytelling techniques, maaari magpalawak ng imahinasyon at pagkamalikhain. Kasi the more we expose ourselves to a lot of variety of things and culture, talagang mapupukaw din yung imagination mo to really imagine a lot of things and to be very creative. Ay, meron palang gano'n. Ay, pwede palang ganito. Something like that. So, talagang nakaka-amaze din. And then another one, you could also have new perspectives kasi maraming drama series or pelikula yung malalalim yung theme nila tungkol sa life talaga, sa kasaysayan, sa lipunan, na magbibigay talaga ng mga aral sa atin or new learnings talaga. So we don't nullify that kasi totoo naman na napaka-creative ng mga gumawa ng mga movies and series na talagang you would really learn a lot from them. Tapos meron din tong social benefits. At the same time, makakapag start up ng conversation sa ibang tao. For example, kunyari merong isang
of very popular series, ganyan. And then, it could be a starting point ng conversation ninyo. Kapag common na napapanood ninyo, di ba? Pinapanood mo na to. Ganyan. Alam mo, nakakatawa. Kasi nung panahon na medyo bata-bata ba ako, nauso yung F4. Yung, anong Nature tawag? Garden. Yung Nature Garden. So, halos kwentuhan yun na sa yun. Kahit nga mapalalaki, mapababae, ganyan. Ganun ang kwentuhan. Nakakatawa lang na it could be, a conversation starter nga. At the same time, it could strengthen relationship kapag nanonood kayo ng sama-sama. For example, na-appreciate ko yung mga movies na pang family kasi talagang it's a bonding moment with the kids, with the parents, all together na sabay-sabay kayong tumatawa, sabay-sabay kayong natutuwa sa pinapanood nyo. Yeah, so it's a good din sa mga social gatherings. And then yung cultural appreciation din kasi mapapanood mo yung mga foreign films o yung mga series na magpapalawak ng pangunawa mo kung ano yung kultura doon, ano yung tradisyon nila doon, ano yung nangyayari in the past, parang ganon. May Yung history nila, ganon. So at some point, social-wise, may mga ganon na benefits. And then, meron din siyang benefit for our personal growth and motivation kasi ang daming mga movies na inspirational, maraming life lessons. Tawag pa nga nila doon yung documentary. Tapos True to life. Yeah, true to life. Grabe, no? So, sobrang ang dami mo matututunan na moral lessons. And yan, you could self-reflect on it. You could try to look at yourself. Titingnan mo kung ano yung mga pwede mong matutunan sa sarili mo with that. So, may mga kwento kasi doon na talagang relatable para sa'yo. At the same time, it could also boost your motivation sa buhay para ma-overcome mo yung mga challenges. Kung nakita mo nga, for example, sa movie na na-overcome nila yung challenges nila sa buhay. So, parang you also have that glimpse of hope na kung ano man yung pagsubok ko ngayon, ay pwede ko rin ma-overcome. Lalo na kung nakita natin na yung movie is a true-to-life story. Diba? So at Tapos some point, nakarelate ka dun sa true to life story na yun. totoo, oo. So parang ikaw sa sarili mo, kung yun nga na panagumpayan niya, why not sa akin din? Pero ibig sabihin dun, Wilmer, ang daming positibong effect talaga ng movies, kay drama series, or yung mga napapanood natin ng mga palabas. Kasi at some point, nanggaling din siya sa reality. Kumbaga, yung mga gumawa ng mga script, ay kinuha din naman sa reality yung mga nandoon. Pero meron din kasi mga fantasy, no? Parang depende sa klase ng movie at series, di ba? Kung kakapulutan mo talaga ng aral, ng inspiration, motivation sa totoong buhay, maganda, makakatulong sa'yo. Yan na nga, parang ang dating din tuloy, Wilmer, na merong mga maganda, merong hindi. Parang ganun din, di ba, pinag-aralan natin yung sa gaming. Merong pwede, merong hindi rin naman talaga. Ganun din sa social media, dapat i-filter mo rin yung term na filter talaga. So parang ang palagi nakikita natin dito ay yung palagi merong balance yung mga bagay, di ba? Hindi necessary na masama agad to, pero kailangan mo na i-filter out kung ano yung makukuha mo na mabuti. And biblical yun, si Pablo nagsabi nun, di ba? Totoo. Timbangin niyo yung lahat, pero kunin niyo kung ano yung mabuti. Di ba? So, ganun din pala dito kahit sa aspeto ng drama series and movies, no? Totoo. Yeah. Kasi for example, may mga series din kasi na along with the medical line. So, marirealize mo lang na, ganun pala yung pag may mga emergency cases, ganyan, or ganun pala yung mga ganun sa mga surgeries and all, mga procedures, ganyan. Tapos yung mga intention sa likod ng bawat mga procedures. Totoo, kasi marami tayong hindi alam na nangyayari pala, pero the series, the movies could actually portray it to us. And nakakatuwa din kasi yung mga, sabi, may mga researchers din yan. Kumbaga, tinatry nila yung best nila to iakma sa actual o sa realidad na nangyayari. Which is yun din naman yung reason bakit marami ang nanonood, marami kasi nakaka-relate sila. Yes, oo. Para kung the moment na hindi sila makarelate, hindi rin naman papatok sa tao. Although marami din siyang mga fantasies nga na mga hindi naman nangyayari sa realidad. Na hindi na nangyayari. Which is sometimes, later, pag-aaralan din natin, may mga negative effects din. So, since nasabi mo na yun, yung part na yun, ano nga ba yung mga negative na effects nitong panonood ng movies at saka drama series, lalo na sa ating mga kabataan? So, in spite of the fact na may mga positive effects siya, to be honest, meron din talaga siyang negative effects, kagaya ng sa kalusugan natin.
So habang nanonood tayo, we lack physical activity, syempre. Lalo na kung matagal tayong nanonood, like, Movie marathon. yeah, totoo. So, nagiging sedentary yung lifestyle natin, nagiging cause din siya ng, ay, kaya pala, alam mo, nung pandemic, ang daming tumaba. Kasi, yeah, nandun lang sila sa screen, tapos hindi sila nakakalabas ng bahay, hindi sila nakaka-exercise, kakapanood and all. So, it can cause obesity. Lalo na kung series, di ba? Oo. Lagi may mga pabitin sa dulo. Tapos, ay, isa pa nga. Tapos, ay, isa pa nga. Gusto mong Magaling malaman sila yung... mang-hook Oo, parang yun. ganon. So, yun din, yung eye strain, saka headache, ganyan. Dahil pag nakatutok ka talaga sa screen, halos hindi na pumipikit yung mata mo. So talagang mapapagod yung mata mo to the point na sasakit ulo mo, lalabo yung paningin mo and all. Tapos as well as, ganun pa rin, puyat pa rin. Hindi ko alam kung bakit, pero marami talagang nanonood ng series or K-drama tuwing gabi or alam mo yun, throughout, overnight, ganyan, na talagang napupuyat sila, Possible din kasi na throughout the day, marami silang ginagawa. Oo. Yun lang ang time nila. Yeah, yun lang yung time nila to watch or whatever. Kaya inaabot talaga ng sleeping time, ganun. So yeah, that's a physical health na negative effect. Pero sa mental health natin, meron din. For example, it also increases anxiety and stress, lalo na yung mga heavy drama at yung mga intense na mga movies na talagang nagtitrigger siya ng stress, emotional exhaustion, na naapektuhan na talaga yung nanonood. Meron mga ganun na ang bigat-bigat ng tema, tapos lahat ng mga parang effects niya, yung dramatization and all, puro madugo. As in, yung iiyak ka talaga, tapos mai-intense ka. Meron pa mga thriller, ganun. Ikaw din kakabahan ka, di ba? Ang mahirap pa nun, pag tatakutin ka, akala mo nangyayari sa totoong buhay, napaparanoid ka na. Magugulatin ka na rin. So, may effect siya sa'yo, di ba? Emotionally, mentally. Tapos, ganun din, ang nangyayari is parang, because you're watching too much, tumatakas ka na sa realidad ng buhay. Parang yung mga pinapanood natin, parang ginagamit din natin yun para maka-escape din tayo, huwag natin harapin kung ano yung dapat nating harapin, ganyan. So, another one of that is yung unrealistic expectation. Na habang nanonood tayo, lalo higit ng mga romantic movies or dramas, ang dami na natin tuloy mga expectations sa partner natin, sa asawa natin, or sa family natin, kasi yung nakikita natin, napapanood natin, puro idealistic. Or parang perfect man, parang gano'n na, pero alam mo, Wilma, sa totoong buhay, wala naman perfecto eh. Parang ang nangyayari tuloy, tumataas yung standard mo, tumataas yung expectation mo, hindi na-meet nung tao na partner mo, for example. So, nangyayari, nadidismaya ka, or nafe-feel mo na failure, yung relationship ninyo, ganyan. Kasi it doesn't meet the ideal standard na nakikita mo sa palabas na hindi naman totoo. So, unmet expectation, hindi talaga sa real, ganyan. Although, wala namang masama na taasan mo yung standard mo pagdating sa totoo. paghanap ng life partner. Pero kapag hindi na siya realistic, ikaw rin mismo yung madidismaya. Totoo. Diba? So, sa halip totoo. na magkaroon ka ng tamang paraan paano i-handle yung mga unmet na mga standards mo, nagkakaroon ka agad ng dismay, di ba? Sa halip na magkaroon ng pangunawa, ng open communication, dismayado ka na agad. So, parang ganun. Pero alam mo kasi nangyayari doon, Wilmer, is we focus more on what we want, on what we need, on what we desire. Parang minsan nagiging selfish na tayo. Instead of, if you go back to the Bible, it's not self-centered eh. Whenever we treat other people, lagi tayong other-centered, or we are even God-centered, right? And then, sabi nga, the first commandment is to love your God with all your heart, with all your soul. And the next is to love your neighbor as yourself. Although you love yourself before you love your neighbor, tama naman yun. Pero, meron pang verse doon na you think highly of others more than yourself. Kasi nandun yung humility, nandun yung servitude, na attitude, hindi yung laging ang hanapan mo yung ibang tao ng kulang. Ganyan. To the point na, ikaw sa sarili mo, hindi mo naman ibinibigay. Wala ka namang binibigay. Ang gusto mo lang tumanggap. Parang ganon. Sabi nga, Jesus came not to be served, but to serve talaga.
if we would look into Jesus' life, hindi mo talaga masasabi na self-centered si Jesus or yung mga selfish intentions meron. No. Talagang lagi uunahin yung ibang tao and lagi uunahin yung kaligtasan natin at salvation natin. Nakafocus siya sa imagine. kung paano tayo matatransform kaysa sa kung paano, ano yung mabe-benefit niya mula sa atin. Totoo. Diba? Parang ganun din yung sa relationships. Nakafocus tayo kung paano natin matutulungan ng isa't isa, kung paano tayo mag-grow sa character natin. Sa halip na, ito yung gusto ko, dapat ito yung i-meet mo. Parang ganun yung... Kaya lang, Wilmer, hindi kasi yun yung tinuturo ng mga drama series and all, ng movies, ganyan. Ang madalas tinuturo, karamihan, is actually to focus on I, myself, my gratification, kung ano yung, alam mo yun, actually, meron tong princess syndrome ba? Parang gano'n. Na kahit nga sa mga Disney, ang nangyayari tuloy, yung mga kahit bata pa lang, gusto nila to be treated as a princess, ganyan. One time, sabi ng anak ko, kasi tinatanong ko sila, ano gusto mo maging paglaki mo? Yung bunso, around 3 to 4 years old pa lang siya, sabi niya, she wants to be a princess. Wow! Sabi ko, saan mo kaya nakuha yun, anak? And then sabi ko sa kanya, oo, anak, you're a princess because you're a child of a king. Kasi our father is a king, di ba? Our God is a king. Okay. At least na ko, di ba? Napaikot ko na kahit papano. Pero, maya-maya, one thing I don't want her to experience is like to be treated as a princess na talagang yung para kang sineservisyohan and all. Ang sabi ko tuloy sa kanya, alam mo anak, yung mga princess na yan, nagsimula talaga sila na naglilingkod sila. Ang totoong prinsesa ay talaga naglilingkod sa kapwa nila. Ang totoong prinsesa, ang trabaho niya ay gumawa ng mabuti. Alam mo yun? So, sabi ko, ibig sabihin niya, anak, paglaki mo, aside from being a princess, kung gusto mo maging dentist, edi mag-dentist ka para makapag-serve ka sa mga medical mission and all. Sumang-ayon naman po. Sumang-ayon naman po siya. Naniwala naman, naniwala. Naniwala naman po siya. Hindi, ang sa akin lang is, we need to guide our children, if the world is telling them to be a princess na self-centered or must be served, moms or parents could tell them na, no, we see a princess, a real princess in a different way. In which princess are a child of a king, our father king, our God who is a king, and then who serves other people. Yun yung totoong prinsesa. Di ba? Kasi yung totoong prince din, bumaba dito sa lupa para mag-serve din. Totoo. Diba? Totoo yun. Imagine. So, yung mga ganun. Another negative part ng K-drama series and movies is yung sa sobrang na-addict na tayo or nalululong na tayo to that, we could also forget our responsibilities, na imbes na nagagawa natin, kunyari, yung mga pag-aaral natin, yung trabaho, o yung household chores natin, ay mamaya na, tatapusin ko to, ay isang episode pa, alam mo yun? Procrastinate tayo. Yeah, o parang, mamaya na, wait lang, parang hindi mo mabitawan yung phone mo o yung gadget mo sa kakapanood. So, yung productivity mo, nababawasan na dahil sa dami ng time mo to watch, So, hindi mo na ma-manage yung time, to the point nga na yun, affected na rin yung health mo. At the same time, kagaya din ng mga effects dun sa iba, yung social interactions mo, nababawasan na rin. Kasi mas focus ka na dun sa pinapanood mo. So even sa family mo, sa mga kaibigan mo, you don't interact na kasi mas gusto mo yung pinapanood mo ganun. Tapos ang nakakalungkot pa niyan kapag na-impluwensyahan na yung ugali at pag-iisip mo. Kasi to be honest, yung mga napapanood natin, kumbaga, the more we see it, the more we behold things, the more na nagiging yun tayo. Meron nga ako narinig na or I don't know if I have read it or I have heard about it, na yung 5 tao na nakapaligid sa'yo, that is molding who you are. So, yung 5 tao na nakakasama mo araw-araw sa paligid mo, since you always behold them, since lagi mo sila nakikita, nagagaya mo yung ugali nila, nagagaya mo yung karakter nila, yung attitude nila, ganyan. So, nangyayari, for example, wala ka laging kasama. Ang ginagawa mo lang is nanonood ka ng mga drama series, ng mga movies, kung sino yung pinapanood mo palagi, yun yung nagiging ikaw. Nagagaya mo yung nararamdaman nila, yung ugali nila, yung acting nila, yung behavior nila,
hanggang sa maya-maya, to the point na nag-iiba ka na pala. Alam mo yun, nag-iiba na yung ugali mo. Kasi iba na yung na-adapt mo. Ganun. So, napaka-importante na binabantayan natin yung pinapanood natin at nakikita natin. Kasi that's one of the effects. Lalo na kung violent movies or dramas yung napapanood natin. Na, magiging combative tayo, parang ganun. Tapos, ang tendency pa niyan, magkakaroon tayo ng identity crisis. Kasi hindi na natin alam kung sino tayo sa dami ng mga pwedeng fictional characters na napapanood natin, ganyan. So, nakakalungkot. Kaya alam mo, marami sa kabataan, they're looking for their identity and they're very confused. Kasi una, ang dami nilang nakikita, ang dami nilang napapanood, ang daming pwedeng gayahin, gustong gayahin. And pwede rin subconsciously nagagaya nila na hindi nila alam. So, hindi na nila alam kung sino sila because of these things around them. If only they would search themselves, if only they would get to know who they are in the eyes of God, saka lang nila makuhanap yung identity nila. Pero the more that they are looking at the outward resources, wala talaga. Nakakaawa. They would be really confused. Parang katulad last time nung pinag-usapan natin tungkol sa games na meron siyang positive effect pagdating sa critical thinking, pero naka-counteract din naman ng sariling ng movies or ng games yung sarili niyang benefit dahil nasisira din yung brain. Totoo, possible. Ganun din na nakikita ko sa movies na sinabi kanina as one of the benefit na makukuha natin sa panonood ng movies ay yung critical thinking. Pero dahil sa sobrang dami na natin na pinapanood, hindi na rin natin na-filter out kung ano ba yung tama at maganda, kung ano yung decent, kung ano yung katanggap-tanggap, at kung ano yung righteous sa harap ng Panginoon at sa lipunan. Lalo pa nga na palaging stimulated ng emotions ang mga movies at mga drama series, na kung minsan kapag nag-decide na tuloy tayo o yung mga kabataan, ay palaging ang pinagbabasehan lang natin palagi emotions din. Yeah, totoo. Diba? Na dahil sa halip na yung sinasabi natin kanina ng benefit ay critical thinking, hindi na logic at critical thinking ang ginagamit natin sa mga decisions natin, kundi emotions at impulses na lang din ang ginagamit natin. So, ang result, identity crisis talaga. Ito yung nararamdaman ko ngayon, tapos ang problema sa emotion ay pabago-bago siya. So, biglang mag-iiba ka na naman ng emotion, iba rin naman yung gagawin mo. So, nagkakaroon ka talaga ng confusion kung sino ka ba talaga. Totoo. So, unless we are founded with the principles, especially coming from the scriptures, saka lang talaga tayo makakagawa ng mga tamang desisyon. Pero if we are gonna be swayed, kasi alam mo, ang dami mga prinsipyo sa mga palabas na hindi tama. Na hindi talaga Bible-based. Na hindi talaga prinsipyo. Hindi talaga prinsipyo. Para talaga sila, ang tawag natin, yung standard ng mundo, parang ganyan. Pero it's not a Bible-based standard or principles that we should follow. Kaya maraming nadideceive, ganyan, maraming deception. So, yung mga kabataan natin na hindi nila na-scrutinize yung mga ganong bagay, subconsciously, nagagawa nila yung mali. Kasi nakita nila sa mga palabas na, ay, normal naman to sa mga palabas eh. Parang kahit pa nga sa likod ng isip nila, narinig na nila na ito yung tamang gawin, ito yung hindi dapat gawin. Pero nakita nila na ginagawa naman eh. Parang normal lang na ginagawa sa napapanood ko. Totoo. So okay lang yun. Yeah. Parang yun, sa halip na yung conscience na matibay pa, ay lalong nananalify dahil sa kung ano yung klase ng movie na napapanood natin. Yeah, I adhere to that, especially when you say the word na conscience talaga. Kung dati nakukonsensya pa tayo, pero the more that you see it, na-normalize siya sa'yo, nawawala yung conscience. So, grabe, no? That's dangerous. So, another pa na negative effect nun is yung overdependence on entertainment for happiness. Na maaaring dumating sa punto na yung tanging source ng kasiyahan mo ay yung panonood. Na imbis na makahanap ka ng fulfillment or happiness sa ibang aspeto ng buhay, ito na lang yung source ng kaligayahan mo. And that means dependent ka na. Parang sa drugs, ano? Pag naging dependent ka sa drugs, yun na yung kaligayahan mo, parang hindi ka na mabuhay nang wala yun. Hanap-hanapin mo na. Totoo. Instead of finding fulfillment in other activities, in other things,
doon mo nahanap, ano, sa Mhm. kakapanood ng iba't iba na mga drama series and all. So, yung akala mo sa una, entertainment lang, Mhm. pangpatanggal lang ng stress, Mhm. o kaya basta mapagkakalibangan lang. Pero meron pala na deeper na effect pagdating sa emotions at lalo tigit sa spiritual mo na pamumuhay, di ba? So, makikita natin lahat ng napapanood natin ay hindi naman pinagbabawal. Mhm. Pwede naman. Ang kaso lang, kailangan na filter out natin kung ano yung pinakang makakatulong sa atin. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 6:12, ang lahat ng bagay ay ipinapahintulot sa akin, ngunit hindi lahat ay nakakatulong. Ang lahat ng bagay ay pinapahintulot sa akin, ngunit hindi lahat ay nagpapalalim ng kapangyarihan sa anuman. So, Mhm. dapat tayo maging maingat na hindi tayo maging alipin ng mga bagay na hindi tunay na makakatulong sa ating pamumuhay, spiritual man o sa ating emosyonal o sa ating pakikipag-interact sa ibang mga tao. So, napakarami nating natutunan sa unang part pa lang ng ating pag-aaral, no? Tungkol sa mabuti at hindi mabuting epekto ng panonood ng movies at drama series. Pero magpapatuloy tayo mamaya-maya lang. Kung meron kayong mga katanungan o mga karagdagan, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya ay kontakin po ninyo mga numbers na to. 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo po yan na naka-flash ngayon sa inyong mga screens. Pero bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ang isang magandang awitin. Separate me, all this world, Lord. I have done so much wrong. I don't want any more. The love the world will bring isn't enough. Give me your love, give me your strength, the love that you can share, the strength that I can use. You know me deep inside my heart, my soul. Try to change my life again, try to push my fears away. I was lost, I have seen, come back to me. Renew my faith and trust in you, renew my heart to your command. Forgive my doubts, hates and sins once again. Separate me, all this world, Lord. I have done so much wrong, I don't want any more. The love the world will bring isn't enough. Give me your love, give me your strength, the love that you can share, the strength that I can use. You know me deep inside my heart, my soul. Try to change my life again, try to push my fears away. I was lost, I have seen, come back to me. Renew my faith and trust in you, renew my heart to your command. Forgive my doubts, hates and sins once again. Try to change my life again, try to push my fears away. I was lost, I have seen, come back to me. Renew my faith and trust in you, renew my heart to your command. Forgive my doubts, hates and sins once again. Forgive my doubts, hates and sins once
Welcome back po dito po pa rin sa What Do You Think? Kasama pa rin ninyo kami. Ako po si Wilmer Estrito at ang ating special guest, si Ma'am Jazel Diaz. At kanina nga, patuloy tayong tumatalakay na may kinalaman dito sa panonood ng movies at saka ng drama series. At kanina nakita natin yung mga benefits at saka yung mga cons din nitong panonood nga ng drama series. So, habang nagpapatuloy tayo, ang sunod nating gustong alamin ay paano nga ba nakaka-apekto ang panonood ng drama series at movies sa ating sariling pananaw sa buhay at maging sa pakikipagrelasyon natin sa iba? Yeah, that's a good question, kasi depende rin naman sa pinapanood natin, yung content, So, maaring positive or negative yung effect nun sa pag-isip natin, sa emotion natin, saka sa relasyon natin sa iba. So, for example, sa pananaw sa buhay, it could be positive mas nagiging malalim yung pag-unawa natin sa tunay na buhay kasi marami din namang mga pelikula or drama series na naglalarawan ng real life struggles tulad ng sa pamilya, sa pag-ibig, sa trabaho, sa personal growth. So dahil dito natututo tayo na mas ma-appreciate yung sariling buhay natin at harapin yung mga hamon ng may mas positibong pananaw, which is very true kasi ang dami ding mga palabas na about family talaga na to the point na maiiyak ka kasi nakaka-relate ka, ganyan. Tapos meron ding mga inspirational at motivational na mga palabas. So yung mga kwento ng tagumpay, perseverance, pagbabago ng karakter, ay maaari magbigay ng inspirasyon upang tayo rin mismo maging determined tayo to start our own goals in life, Actually, meron nga, may mga movies din na parang yung mga second life, parang if they were given a chance to rewind their life, ano yung gagawin na nila. Parang pag napanood natin yung mga ganun, parang mag-reflect din tayo sa buhay natin na paano kung tayo nga ay, mabibigyan ng second chance, ano yung gagawin natin na different from what we did before. Parang invitation siya na magkaroon ng self-reflection na tayo, wala tayong second chance. So, ito na lang yung chance natin. Gawin na natin kung anong tama ngayon. Yeah. Diba? So, at that point, pwedeng magbago yung pananaw mo na, starting today, ititreat ko na ng maayos yung mga mahal ko sa buhay. If hindi ko nasasabihan ng I love you, mag-I love you na ako sa kanila. Yung mga ganong bagay. So, that's very positive kasi nababago yung pananaw natin in terms of realidad, ganyan, and what should we do, lalo na yung mas mahalagang mga dapat gawin. So, pagpapalawak ng kaalaman natin at pag-unawa sa kultura natin. Kasi yung mga panonood ng mga palabas mula sa iba't ibang bansa ay maaari magpalawak ng knowledge natin with the culture, tradition, and yun din, sa pananaw sa buhay. So, mas nagiging open-minded tayo at natuto tayong respetuhin yung mga iba't ibang paniniwala at paranaang pamumuhay. So, hindi na tayo limited. Hindi na tayo limited to what we can only see and what we can only experience. Kasi nakita natin na, for example, yung mga refugees, ganun pala yung mga naranasan nila, ganyan. So, mas nagiging emphatic tayo, mas nagiging compassionate tayo, mas nagki-care tayo sa ibang tao na may need. At the same time, mas na-appreciate natin yung what we have. Kasi may mga movies din talaga na about war. Tapos makikita mo kung ano yung nararanasan ng ibang tao sa gitna ng mga wars. Kaya ikaw talagang iisipin mo na you're so blessed kasi you are in a place na walang mga ganun. So, pag nakakapanood tayo ng mga ganun, ng mga documentaries ng mga ganung bagay, yung parang marami na tayong gustong ireklamo sa buhay. Parang napakarami nating gusto makuha na hindi natin nakukuha. Pero makikita natin yung iba, mas malala pala yung scarcity sa kanila, di ba? Parang hindi naman natin sinasabi na kailangan lang natin ma-appreciate yung mga meron tayo kapag na-compare natin sa wala sa iba. Kundi makita natin na kailangan pala natin magpasalamat sa lahat ng mga bagay na tatanggap natin. Diba? At the same time, it leads you to be very humanitarian sa ibang tao. Na pwede ka rin matuto maging sensitive na, maaring ganito yung experience na, so I should be very sensitive sa nararamdaman nila, sa kalagayan nila, and to help them if I can. So, at the same time, marami ding mga emotional or mga drama series at pelikula na nagpapakita ng mga moral lessons. So, at the same time, we could grow emotionally, emotional maturity. Mas nagiging emotional aware tayo sa pagharap, at the same time sa pagharap sa sariling buhay natin, ganyan. For example, merong mga movies about forgiveness na with that, mapapaisip din tayo na
should we also forgive? Dapat din ba tayo magpatawad? Or meron pa ba tao sa paligid natin na hindi pa natin napapatawad that we should forgive? Ganyan. Kasi totoo naman na kapag nakapanood ka ng palabas na ganun na lang yung effect ng hindi na pinatawad at ng pinatawad na, ma-realize mo din, di ba? So may mga ganun. So may mga effect siya sa atin cognitively, mentally, emotionally, and it will help us socially, sa interaction natin. So may mga positive effects sa relasyon sa iba. Sa panonood kasi ng mga kwento ng buhay na tumutulong sa atin na maunawaan yung mga nararamdaman nila, saka yung mga pinagdadaanan nila. Lalo higit yung mga merong mental health issues, ganyan. So at some point na uunawaan natin sila dahil din sa mga palabas, mas magandang pakikipag-ugnayan din sa family at kaibigan. Kasi nga, dahil din sa mga series about family and friends. At the same time, mas malalim yung pagtanaw sa pag-ibig at relasyon. Kasi marami din mga romantic dramas na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng pagmamahal, like sacrifices, commitment, natututo din tayong pahalagahan yung true love, o hindi lang base sa panlabas na anyo, So may mga ganun din. And then, yun nga lang, in spite of those positive things or positive effect niya in how we look at life, hindi natin maiwasan meron talagang negative things na perspective siya na idudulot sa atin. Gaya na sinabi natin kanina na unrealistic expectations. Kasi nare-romanticize talaga siya yung love to the point na puro kilig na lang ay nahanap natin. Puro pa-sweet effect, kanyan. Na hindi natin alam na love is not like that. Na ang love talaga may sacrifices. Ang love talaga is a principle. Ganyan. Yung totoong meaning ng love. So, anong nangyayari is parang superficial yung mga nakikita din natin na meaning ng love. Ganyan. Which is kinda sad, Kasi karamihan, physical attraction lang yung love. Kasi yun yung karamihan din naman ng mga palabas din, So, if we could get away from that, if we could go to the right principles about love, then mas maganda. At the same time, yun nga, sa labis na panonood mo, imbes na maging socially able ka, nadidisconnect ka sa mga tao kasi nga, you spend more time to it. Lalo na pag na-addict ka na nga, parang ganun. Na mas maraming time ka na nagmumukmuk sa kakapanood kaysa yung lumalabas ka at talaga nakikipagkaibigan ka sa ibang tao. So, it really affects our relationships. So, ibig sabihin, sinapag-uusapan natin kung paano tayo makikipag-interact sa iba. Nasabi natin na makakatulong kung paano yung mga natututunan natin, in a sense, kapag tama rin yung pinapanood natin. Yes, totoo. Pero in a sense, kapag sobra naman tayo doon na nakatingin, at hindi na tayo nakakapag-interact sa iba, para saan yung mga natutunan natin doon? Tapos hindi na na-apply dito. Totoo. Sinawalan na tayo ng time dito, puro nandito na. Kumbaga, nakikita natin na nawawalan ng saysay yung mga bagay na natutunan natin kung hindi natin mas natututunan sa aktual na pamumuhay, yes, di ba? Sa totoong buhay. At kung tutusin nga mas matututunan talaga natin na makitungo sa ibang tao kung talagang maglalabas tayo para makipag-interact talaga sa iba. Well, totoo yun. So, ang ganda na makita natin yung mga balanse nun. Talagang maging open yung isip natin na makaka-apekto pala talaga kung anong papanoorin ko. So, sa ating mga kabataan, mahalaga makita nila na hindi lang basta yung lugar ng papanooran, di ba? Minsan yun ang issue Saan ka ba manonood? Dapat huwag ka papasok dyan. Okay. Dapat dito ka. Kundi, ang maging issue palagi dapat na makita natin ay yung klase ng papanoorin. Di ba? Kasi kung nasa bahay ka nga, sama-sama kayong nanonood, pero pangit naman yung pinapanood nyo pare-pareho, wala rin compared sa kung mag-isa ka lang at maganda yung pinapanood mo, di ba? So, pero nakikita ko sa lahat ng mga sinabi mo na good qualities ng isang good movie, tulad ng love, forgiveness, motivation, inspiration, lahat ng yun ay pwede nating makita sa ibang mga bagay. Yeah. Actually, sa isang bagay. Sa isang, siguro mag-aaralan sa mga susunod pa, pero sa salita ng Panginoon, lahat ng yun, pinakamakikita natin ng lahat ng yun, nang walang halo na side effects, di ba? Nang walang halo na pagsingit ng konting mga pangit na mga traits or pangit na mga behaviors na makikita natin sa movie. Kasi sa movie kasi hindi lang naman all good Hindi lang kundi all in one palagi. Merong good, merong pangit, all in one. So kapag hindi ka maalam mag-filter at meron kang character na gustong gayahin, yung lahat ng character ng pinakita ng character na yun ay whether good or bad, ay gusto mo na gayahin. Pag victim yung anong yan,
pa-victim ka na rin. Hindi ka na hindi ka na Totoo, nag-isip ng totoo. solusyon. O nakita mo na naging mapagpatawad siya, good yun. So, maganda kung na-filter out natin. Pero kung hindi, nagiging nakakasama siya in the long run, di ba? So talagang Wilmer, lahat ng sobra masama. Although may mga good movies, good dramas, hindi natin pwedeng sobrahan, ano? Kasi nga, ang daming negative effects niya sa atin. By the way, yung una kong experience to watch a Korean drama series, high school pa ako noon, parang yun pa lang yung time na nagbo-boom talaga siya, ganyan. So, nakabili kami ng isang DVD na nandun lahat yung episodes, parang ganon. So, kasama ng mga high school friends ko, nanood kami sa bahay namin, at pinanood namin siya ng buong magdamag. Yun yung first time ko talaga to watch one series ng buong magdamag. Tinapos niyo lahat? Totoo, hanggang kinabukasan. Parang ganon. Tapos alam mo yung naramdaman ko, talagang nanginginig yung laman loob ko. Kasi first time ko magpuyat nang hindi talaga natutulog throughout the night. Sabi ko, grabe, bakit namin ginawa to? Bakit ko ginawa to? Sabi ko gano'n. Parang hindi worth it pagtapos. Oo. Alam mo yun, parang it's very detrimental to my health, to our health, una sa lahat. At the same time, after namin mapanood, ano nangyari sa amin? May napulot ba kami? Meron ba kaming mabuting bagay na natutunan na may apply sa buhay namin? Parang wala din naman. Kung Parang meron mang ganun. konti, parang hindi worth it yun sa pagpupuyat na ginawa. Totoo. Parang ano ba naman yun? Parang, sabi ko, I don't think this is good. Doon pa lang na-realize ko na hindi na namin to uulitin. So, thankfully, yung mga kaibigan kong kasama nung time na yon, hindi na rin namin siya inulit. Kasi, mababait din naman kami mga bata. Talagang kami din yung masisipag din mag-aral. Talaga lang tinesting namin nung time na yon. And we realized it's not good for us. And then later on, as I grew up, actually, one good thing, one time na na-realize ko na maganda yung mga movies kasi nung nag-aral ako ng clinical pastoral education, ang pinapagawa sa amin is you watch this one movie, tapos make a reflection out of it. So meaning, I watch it intentionally, I watch it with thinking sa isip ko na ano yung mga moral lessons that I would learn from it. Then after I watch it, ganun nga ginawa ko. Sinulat ko yung mga lessons that I've learned from it. Introspection din. Ano yung effect nito sa akin? Bakit ko naramdaman ito and all. And with that, nandun yung self-growth, Wilmer. Na after watching a movie, you could also learn pala kung ang intention mo is like that. Na talagang you will reflect on it, you will write down what I've learned from it. Kung may tamang principles, ano yung mga tamang principles nandun. Kung meron mga negative or maling prinsipyo, ano yun? And how would you rebuttal it? How would you overcome it? Ano yung maging dapat mong prinsipyo after knowing na ito yung mga negative principles doon? Pero, hindi lahat gumagawa nun. Siyempre, pag nanood ka ng movie, hindi ka na mag-iisip ng ganun. Kasi, parang entertainment lang gusto. Kasi may stress ka pa, nag-isip ka pa ng i-reflect mo di ba? So, pag nanood ka lang, actually, madalas hindi mo ginagawa yun. Pero mahalaga din yun na for you to get a lot out of it, you reflect on it. And then, kung pwede mo nga isulat, mas maganda kasi mas marami ka matututunan for self-growth. Pero kung walang ganun, subconsciously, Wilmer, nadadaya tayo. Kaya maganda talaga na merong movies na intentional para magturo talaga ng good principles, di ba? Kasi kahit naman, halimbawa, magbabasa tayo ng good books, mas nakakatulong talaga, halimbawa, yung principle ng books na yun ay ilalagay natin sa movie. Audiovisual, mas maganda kasi natututo ang tao kapag may audiovisual na learning, di ba? At isang tool yun yung movie para matuto tayo. Pero kapag yung klase ng movie ay hindi maganda yung intention, ganun din, kung paano good yung learning natin, kapag good yung tinuturo sa atin, nagiging malalim din yung learning natin ng masama kapag hindi maganda yung audiovisual material na ipapakita, na ginagamit dun sa movie na yun, di ba? So, kailangan natin na maging mapili. Ano bang ang gagawin natin? Anong pipiliin natin na klase ng movies? Ito bang horror? Ito bang thriller? Ito bang violent? Ito bang puro action? Or itong merong empathy, merong sensibilities, merong compassion? Makikita natin na kung ano ang gusto natin na maging, yun nawa ang piliin natin, lalo na sa ating mga Totoo yan, Will. Pero alam mo, Wilmer, karamihan ng movies ngayon are very sensual and would promote
premarital sex, which is kind of sad. Mm-mm. And hindi nagiging aware yung mga teens natin, yung mga college and even young adults natin na hindi pa sila nag-aasawa, na yung mga napapanood pala nila is leading them Mhm. to sexual immorality, to premarital sex, na hindi naman pala dapat, ano? Kasi by constantly holding it, akala nila yun na yung tama. Normal. Akala nila normal lang yun. Mm. Akala nila okay lang yun. And then, mahuhulog sila sa bitag ng kasalanan and ni Satan dahil kakapanood nila ng ganun. Mm. So, tulad yung sinabi ko kanina, maraming good principles, pero Mhm. may isisingit na May konti. isisingit Na yung talaga. konti na yun yung pinakamatatandaan mo at Totoo. mas malaki yung may effect sa totoong buhay mo. Kaya to be nangyari honest, sa'yo. sa akin, Wilmer, it's so hard for me to allow my kids to watch a movie. Mm. Even a single movie ha. Para ang hirap-hirap para sa akin ipapanood ang isang movie kasi in one movie pa lang, hindi kasi talaga purely good eh. Mm. Laging merong mga May inserts mga talaga isinisingit na wrong principles eh. Maling paniniwala, maling behavior, maling attitude, maling karakter. Na pag nakita ng bata ito, aakalain nilang tama and then they would copy it. Gagayahin nila yon. Mm. And imagine, pag maraming ganun yung napanood nila, talaga naman, It will form them. diba? nade-deform yung character nila and yung behavior nila. Yun. So, grabe no, napakalawak ng atin na pag-usapan na may kinalaman nga dito sa panonood ng movies at saka ng drama series. So, patuloy nga na huwag nating hayaan na maging kagaya tayo ng kung ano yung pinapakita lang basta-basta ng sanlibutan. Totoo. Kundi piliin natin kung ano yung tama. Ang sabi nga sa Romans 12 verse 2, ang sabi, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap. So, ganun din sa ating pagpili ng ating mga papanoorin o kaya naman ay ating mga babasahin at mga learning materials na pipiliin natin. Yan. So, syempre, sa ating mga kabataan, ano naman kaya yung thoughts nila dito sa ating topic ngayon? So, kabataan, what do you think? Sa tingin ko po ay ang epekto nito ay nagkakaroon po tayo ng mga unrealistic standards na nasiset in regards for love, for social status, for wealth. Ayan po. Parang, ay ganito pala yung buhay ng ibang tao. Siguro ganito din kaya yung isaset kong standard para sa sarili ko. So, ayun po yung nagagawa po natin sa ating sarili tungkol sa standards. Maraming salamat po sa ating kabataan na nagbahagi ng kanyang pananaw na may kinalaman dito nga sa ating topic ngayon, panonood ng movies at drama series. So, Ma'am Jaisel, anong gusto mong sabihin sa insight na share ng kabataan natin? Ang ganda nung sinabi niya na totoo yung nagkakaroon tayo ng unrealistic expectation with regard to wealth and sa status natin na minsan hindi na tayo makontent to our, status sa buhay kasi nakikita natin sa mga dramas na ay mas maganda pala yung ganun, yung mayaman ka, yung businessman ka, yung ganito and all, yung parang under sa yung mga tao, parang ganun, na in reality, does that it? Yun na ba talaga yun? Yun ba talaga yung goal natin sa buhay? Or, to be honest, we should rather know our calling talaga bilang tao at ano yung calling sa atin ng Panginoon. At doon lang tayo magsasucceed kasi yun yung calling ng Panginoon sa atin. Yun yung purpose ng Panginoon para sa atin. Pero kung gagayahin natin lahat ng napapanood natin at iisipin natin na ito yung standard dapat nating abutin. Una, ma-frustrate lang tayo. Pangalawa, that's not real. Hindi yun tayo. So we'd rather look at ourselves, alamin natin kung ano yung gifts natin, yung mga capabilities natin, yung talents natin, at yung purposes ng Panginoon para sa atin. And that's the time that we could really be successful. Minsan kasi pakiramdam natin, ay, kaya ko lang na magpakita ng care kapag ganito na yung status ng buhay ko, kaya na nakita ko doon, di ba? Kaya ko lang na mas mapakita ng respect sa aking kapwa o kaya sa aking special someone kapag meron ako nito, kaya ko siyang bilan nito, o kaya ko ma-afford to para sa kanya. And even our happiness. Parang sa atin, magiging masaya lang tayo kung ganito yung estado ng buhay natin. Samantalang hindi palaging ganun ang sitwasyon. Totoo. Pero kaya natin maging masaya kahit hindi yun kalagayan natin. So,
Yan, napakarami nating natutunan ngayon sa discussion natin. Ang panonood ng drama series at movies ay maaaring magbigay ng inspirasyon, ngunit dapat din tayong mag-ingat upang hindi ito maging hadlang sa ating tunay na buhay. Sa Filipos 4:8, ang sabi doon ay isipin ninyo ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kapuri-puri. Kaya piliin nating punan ang ating isipan ng mga bagay na makakatulong sa ating paglago Yeah. at pananampalataya. Totoo. Ayan. So sa ating pagtatapos, pangunahan po tayo ni Ma'am Jazel. Yes, tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, maraming salamat na tinuturuan niyo po kami kung papaano yung mga movies, yung mga drama series, at some point could help us, pero karamihan nito ay hindi rin po nakakatulong sa amin. Kaya Panginoon, tulungan po kami na ma-overcome ang aming mga struggles, ang mga temptations na ito sa aming buhay. At Panginoon, tulungan din po kami to stand on what is right, especially the Bible-based principles na dapat po naming tayuan. Na Panginoon, lagi nawa po naming sundin kayo at manatili po kaming pure and spotless in accordance to your perfect will. Tulungan din po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa araw-araw na aming pamumuhay, na kayo ay mag-glorify po namin sa lahat po ng aming mga ginagawa, sa lahat ng aming panonoorin, sa lahat ng aming mga iisipin at sasalitain din naman. Maraming salamat sa biyaya at pagpapala po ninyo sa amin ngayong araw na to, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. So maraming salamat po, Ma'am Jazel, sa maraming mga insights na natutunan namin mula sa inyo ngayong session na to. At syempre, maraming salamat din po sa ating mga viewers at listeners. Huwag pa rin po kayo mahihiya na magtanong or mag-comment sa ating comment section, or di kaya i-contactin po ang mga numbers na 0917-5643-777 para po sa Globe at 0919-0001-777 para naman po sa Smart. Makikita nyo pa rin yan sa ilalim ng inyong mga screens, at huwag din kalimutan na i-follow ang ating programa para sa susunod pa natin ng mga kulang mga talakayan. Sa susunod nating episode, mas lalo pa nating palalalimin ang usaping pagtalakay sa online pornography naman. So sa ating lipunan, sa pamilya at personal na pananampalataya, ano kayang epekto nito? Masasagot natin ang mga tanong na ano bang dapat natin gawin upang maprotektahan ang ating sarili at ang susunod na henerasyon mula sa bitag ng digital immorality. Kaya samahan ninyo muli kami dito pa rin po sa What Do You Think? Kung saan kami nagpapaalalang, kabataan, desisyon mo'y pag-isipan upang maging tama ang iyong lalakaran.